Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaniyaan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Isang mapagpalang buhay kay Kristo. Welcome to Parola and Kabisi Grace Christian Fellowship Online Worship Service. Salamat sa Diyos dahil meron na naman tayong panibagong linggong haharapin at kami ay nagagalak dahil muli na tayong magpupuri, magpapasalamat, mag-aaral at sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang videong ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan, kapamilya at katrabaho upang makapakinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share and like our online worship service video na makikita din natin sa ibabang bahagi ng screen na ito. Kaya after the online worship service at meron kang katanungan o nais mo na ikaw ay aming ipanalangin, maaari mong ipadala ang iyong prayer request sa aming email addresses na ebafcp.pgcf@gmail.com o sa efcp_pgcf@yahoo.com o kaya naman sa aming messenger account na PGCF Luzon Region. Magandang simula ito para lubos ka namin na makilala kahit na tayo pansamantalang magkakalayo. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ibahagi ang nakasaad sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Samahan niyo po ako sa panalangin. Purihin ka, dakila ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito na inyong pinagkaloob na kami po'y mabigyan ng pagkakataon na magpuri, magpasalamat at makakapakinig ng inyong mga salita na aming pwedeng gamitin sa aming araw-araw na buhay. Lord, patuloy niyo nga po na bigyan ng bawat isa ng bukas na puso at isip upang ang lahat ng aming mapapakinggan ngayon ay magamit namin sa aming buhay. Lord, patuloy nga po na amin po na pinapanalangin ang kalagayan po ng bawat isa sa kabila ng pinagdadalasan ng buong mundo sa pandemya. Lord, sa panahong ito, tunay nga po na hindi maiaalis sa bawat isang pag-aalala. Ngunit sa mga salita niyo po kami po'y kumakapit at patuloy na nananalangin. Dahil totoo po ito sa aming buhay. Lord, patuloy niyo po kaming ingatan at samahan na ang mga salita po na ito na buhay ay makita po sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy po kami na humihiling na anuman pong hadlang na mayroon para po hindi mapakinggan ang inyong mga salita sa araw na ito ay inyo pong alisin. At alam po namin na sinasagot niyo na po ang aming panalangin. At lahat po ng ito ay binabalik namin sa matamis na papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
A blessed Sunday to everyone. Come and join us as we praise and worship the Lord through singing. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba.
Yahweh, ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Ahawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, Ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Pupurihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Ahawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Isang mapagpalang buhay kay Kristo. Kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa ikalawang aklat ng Pedro, chapter 1, verses 1 to 4. At sabayan po ninyo ako na basahin ang kanyang salita. Pagbati. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol na Hesukristo, para sa mga tulad naming tumanggap ng mahalagang pananampalataya sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Ang pagtawag at pagpili ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Verse 4, sa pamamagitan ng mga ito'y ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga mahalaga at dakilang pangako upang kayo'y maging kabahagi sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa. Sa bawat isa sa atin. Tayo po ay may paksa at ang paksa po na tatalakayin natin ay patungkol sa pagkatawag sa makadiyos na pamumuhay. At ang teksto po natin ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 1 verses 1 to 4.
Ang bagong sulat na pag-aaralan natin, ay katulad binanggit ko, ay ang ikalawang sulat ni Pedro. Si Pedro po ay isa sa mga alagad ng Panginoong Hesus at siya ay apostol at tawag niya sa kanyang sarili, siya ay alipin ng Panginoong Hesus. Ang sinulatan niya ay ang mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 1, ang sabi diyan, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Hesukristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa teksto pong ito, may itinuturo ito sa atin. Ang unang mapapansin po natin, pinapakita sa atin ang Diyos at ang tagapagligtas na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pansinin niyo po yung talata. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas, at yun ay si Hesukristo. At ang isa pang mapapansin natin sa tekstong ito na sinasabi sa atin na ang pananampalataya ay tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi ito dahil sa ating sariling pagsisikap o kaya sa ating kabutihan. Pansinin niyo po, sabi sa verse 1, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano ang implikasyon nito sa buhay natin? Ikaw ba ay sumampalataya na sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kung hindi pa o hindi ka pa sigurado, ipanalangin mo na bigyan ka ng ganitong pananampalataya sa Kanya. At kung ikaw naman ay sumampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Walang puwang ang pagmamalaki sa harapan ng Diyos at sa kapwa. Bakit? Dahil tinanggap mo ito mula sa Kanya. Meron ka bang mga mahal sa buhay? Mga mahal sa buhay na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ibahagi mo ang mabuting balita sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus at pagkatapos ipanalangin mo na pagkalooban din sila ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang mga sumampalataya sa Panginoon Hesus ay nararanasan ang biyaya at ang kapayapaan na ipinagkaloob niya sa atin. Alam niyo po, mapapansin natin yan sa verse 2. Anong sabi sa verse 2? Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, pag sinabing biyaya, ito po ay tumutukoy doon sa pabor, doon sa tumutukoy ito sa kabutihan. Kabutihan na ipinaranas sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Ito po ay act of love na pinaranas sa atin ng Diyos. Pag sinabi namang ang kaligtasan po, dito po ang kaligtasan, ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito ay pabor, ito ay kabutihan na ipinagkaloob sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Kapag sinabing kapayapaan, ito ay tumutukoy sa tamang kaugnayan sa Diyos dahil sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Naranasan natin ang kapayapaan na mula sa Diyos sa ating puso dahil payapa na ang relasyon natin sa Kanya. Ang Diyos ang nagkakaloob ng kapayapaan sa ating puso. Ang biyaya at kapayapaan ay ang pinagkakaloob sa mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ang kahilingan ni Pedro, nawa ay sumagana at patuloy tayong lumago sa biyaya at kapayapaan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pansinin niyo po doon sa verse 2. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos
Diyos at Panginoong Hesus Kristo. Mapapansin natin na ang dalangin niya na lalong lumalago ang biyaya at ang kapayapaan sa ating buhay dahil sa pagkakilala natin sa Diyos at Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang pinakamensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin, na bilang sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay tinawag at may kakayahan na mamuhay na makadiyos. Ang agad na tanong na sasagutin natin, ano ba ang ibig sabihin ng makadiyos na pamumuhay? At ang unang kasagutan na makikita natin ay ito ay pamumuhay na nakatalaga sa Diyos. At pansinin niyo po sa verse 3 at gagamit po tayo ng dalawang salin. Ang una po ay ang Biblia na salin. Ang sabi diyan, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Pansinin niyo po, ang ginamit diyan ay yung salitang makadiyos. Doon sa Mabuting Balita Translation, ang ginamit ay ang makapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. This time, ang ginamit ay ang salitang mamuhay sa kabanalan. Makadiyos na pamumuhay, banal na pamumuhay, ito po ay pareho lamang. Para lalo natin maintindihan ito, maganda maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng banal. Kapag sinabi pong banal, ang ibig sabihin ay inihiwalay at itinalaga para sa isang layunin. Bilang ilustrasyon lamang po, halimbawa, ang toothbrush. Ang toothbrush, ito ay iniwalay at itinalaga para lang sa personal na gamit. Hindi ito pwedeng ipahiram. Bagkus ang toothbrush, ito ay para lang itinalaga para sa personal na gamit at personal na layunin. In reality, ganito rin ang concept pagdating sa relasyon sa Diyos. Inihiwalay at itinalaga para sa Diyos at para sa layunin niya. Kaya nga, ito mapapansin natin na kapag sinabing mamuhay ng may kabanalan, ang ibig sabihin na mamuhay na nakatalaga sa Diyos at nakatalaga sa layunin niya. Ito rin po ang ibig sabihin ng makadiyos na pamumuhay, nakatalaga sa Diyos at nakatalaga sa kanyang layunin. Ang Diyos at ang tagapagligtas, at yon ay ang Panginoong Hesukristo, ay ang nais natin na bigyan ng kapurihan at kaluguran. Ano ba ang ibig sabihin ng makadiyos na pamumuhay? Pangalawa, ito ay pamumuhay na hindi ayon sa masasamang takbo at prinsipyo ng sanlibutan ito. At mapapansin natin yan sa verse 4. Ano ang sabi diyan? Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Alam niyo po, ito ay pamumuhay. Ibig sabihin na mapapansin natin, ito ay pamumuhay na makadiyos, at ang pamumuhay na makadiyos, ito ay pagsunod doon sa Romans chapter 12 verse 2, sa unang bahagi, na nagsasabi diyan, huwag kayong umakiayon sa takbo ng mundong ito. Ang ibig sabihin, hindi tayo lalangoy ayon sa agos o takbo ng sanlibutang ito na taliwas sa prinsipyo at katotohanan o kalooban ng Diyos. Ang larawan dito katulad ng isda na kung saan ay lumalangoy hindi ayon sa direksyon na nakakarami o hindi ayon doon sa direksyon ng agos. Ito ang ibig sabihin ng makadiyos na pamumuhay. Bilang sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay tinawag at may kakayahan na mamuhay na makadiyos o may kabanalan. Ang tanong na sasagutin pa natin ay yung katanungan, bakit may kakayahan na tayo na mamuhay na makadiyos? Ito pa ang isang tanong na sasagutin natin. Ang unang kasagutan, dahil ipinagkaloob na sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan.
Mapapansin po natin yan doon sa sinabi sa verse 3. Ang sabi diyan, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin at sa Kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Pansinin niyo po ang sinabi sa talata. Ang lahat ng pangangailangan natin para makapamuhay tayo sa kabanalan ay ipinagkaloob na sa atin. Ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kaya nga, may kakayahan na tayo na mamuhay na nakatalaga sa Diyos. May kakayahan na tayo na lumayo sa masamang takbo ng sanlibutan. Tatandaan natin, may kakayahan tayo hindi dahil sa ating sariling pagsisikap o sa ating sariling kalakasan, bagkus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Bilang ilustrasyon lang, natatandaan ko, nung nasa ROTC pa ako, meron ako narinig na kwento na ang mga commandant daw, minsan nag-uutos sa mga ROTC cadets na mga ilang bagay na dapat nilang bilhin. At maglilista sila at pagkatapos pag binigay yun sa ROTC cadet, ang sasabihin ganun, ito, kailangan bilhin mo to. At magtatanong yung ROTC cadet, nasan po yung pera para mabili ko? Ang sagot ng commandant ay problema mo yan. Basta siguraduhin mo na ang lahat na nakalista dyan ay maibibigay mo sa akin. Mapapansin natin, nag-utos pero wala namang ipinagkaloob para maisakatuparan yung utos. Alam niyo, gusto ko agad sabihin, hindi ganoon ang Diyos. Sa katunayan, inuutusan tayo ng Diyos na mamuhay sa kabanalan dahil ipinagkaloob na niya ang lahat ng kailangan natin para maisagawa natin ang utos na ito. Sa katunayan, tinutulungan niya pa tayo. Sinasamahan pa niya tayo. Kaya nga, mapapansin natin na meron siyang ipinagkaloob. Sabi nga, ipinagkaloob niya ang lahat ng kailangan natin. Ano-ano yon? Una, pinagkaloob na niya sa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 6, 19-20? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili. Ang sabi sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Siya ang pinagkaloob sa atin. At ano pa ang pinagkaloob sa atin? Para makapamuhay tayo na makadiyos. Sabi nga, nuutusan tayo na mamuhay din tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ano sabi sa Galatians 5:16? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ano pang ipinagkaloob sa atin para makapamuhay tayo na may kabanalan? Ipinagkaloob sa atin ang bagong puso. Binigyan tayo ng bagong puso. Anong sabi diyan sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27? Ang sabi diyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ano pang ipinagkaloob sa atin para makapamuhay tayo sa kalooban niya, sa kabanalan? Ang pinagkaloob sa atin ay ang banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Anong sabi sa 2 Timoteo
chapter 3 verses 16 to 17. Ang sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo, pagtatama sa mga maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At sabing ganon, upang sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mga mapuputing gawa. Ano pang ipinagkaloob sa atin para makapamuhay tayo sa kabanalan? Pinagkaloob sa atin ang pagsasama-sama ng mga kapwa mananampalataya. Pinagkaloob sa atin ang fellowship. Kaya nga, ano sabi sa Hebrews 10:25? Ang sabi sa atin, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ang lahat ng kailangan natin ay ipinagkaloob na sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Para sa gayon, makapamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. Alam niyo po, tatandaan natin, ang magagawa lang ni Satanas para hadlangan tayo sa pamumuhay ng makadiyos ay maglagay ng kasinungalingan sa ating isipan. Alam niyo po, ang ginagawa ng kaaway sa atin, inilalagay niya ang mga pagdududa sa ating mga kaisipan tungkol doon sa mga ipinagkaloob ng Diyos. Naglalagay siya sa ating isipan ng pagdududa at nagsasabi na parang wala pa rin tayong kakayahan na mamuhay sa kabanalan. Alam niyo po, bilang ilustrasyon lang para lalo nating maintindihan, merong isang pulubing babae at siya ay homeless at pagkaraan ng ilang panahon, ang pulubing babaeng ito ay namatay. At nung hinalungkat ng otoridad ang kanyang mga gamit para makita kung may kamag-anak ba ang babaeng ito, nagulat sila, nakita nila na merong bank book ang babaeng ito. At nung binuksan nila yung bank book, merong $1,000,000 pera ang babaeng ito. Alam nyo, nakakalungkot ang nangyari sa babae. Hindi niya ginamit ang mayroon siya at siya ay namatay bilang isang pulubi. Alam nyo, ito ay ilustrasyon lang. Ganito rin ang nais ni Satanas sa buhay mo at sa buhay ko. Ang nais ni Satanas sa buhay natin na sa pamamagitan ng kasinungalingan niya, kapag pinaniwalaan natin, ay huwag natin gamitin ang ipinagkaloob ng Diyos para sa atin at sa gayon ay hindi tayo makapamuhay sa kabanalan. Tatandaan natin, bilang sumampalataya sa Panginoong Jesus, ipinagkaloob na sa atin ang lahat ng kailangan natin. Hindi natin kailangan mamuhay na para bang pulubi. Sa katunayan, may kakayahan na tayong mamuhay na makadiyos. Alam niyo po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na pinagkaloob sa atin ang lahat ng kailangan natin para sa gayon makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Tatandaan natin, araw-araw nakikipaglaban tayo sa kasalanan at sa masamang impluwensya sa ating paligid. At sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mapapagtagumpayan natin ang mga ito at makakapamuhay tayo ng makadiyos. Naglilingkod sa Kanya at ang buhay natin ay nagbibigay kaluguran at kapurihan sa Kanya. Bakit tayo ay may kakayahan na mamuhay na makadiyos? Pangalawa, dahil ipinagkaloob na ng Diyos ang Kanyang mga mahalaga at dakilang mga pangako sa atin. Pansinin niyo po sa verse 4. Anong sabi diyan? Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Alam niyo po, mapapansin natin dyan, dinescribe, inilarawan ang katangian ng mga pangako ng Diyos. Ang sabi dyan, exceeding great and precious
promises. Bakit? Bakit ito ang katangian ng mga pangako ng Diyos? Ito po ang unang kasagutan. Ang dahilan, ang mga pangakong ito na pinagkaloob sa atin ay mahalaga at dakila dahil hindi ito mula sa tao lang, bagkus mula ang mga ito sa Diyos. Ang mga pangakong to ay exceeding great and precious promises dahil ang mga pangakong to ay mula sa Panginoon. Pangalawa, dahil ang Diyos ay dakila at matapat. Kaya nga, pag sinabing dakila ang Diyos, ang ibig sabihin, siya ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Ano sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 6? No one is like you, Lord. You are great and your name is mighty in power. Kapag sinabing matapat ang Diyos, ang ibig sabihin niyan, mapapanghawakan natin ang Kanyang salita at hindi ito pabago-bago. Ano ang sabi sa Numbers 23:19? God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ano sabi sa Psalm 145, verse 13? Ano sabi diyan? The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Ang Diyos ay matapat sa lahat ng Kanyang mga ipinangako. Kaya nga, ang Kanyang mga pangako ay talagang mahalaga at talagang dakilang mga pangako. Ano ang layunin ng pagkakaloob ng Diyos sa Kanyang mga pangako sa atin? Ano ang layunin? Balikan natin yung 2 Peter chapter 1 verse 4. At sa pamamagitan din ito, pinagkaloob niya sa atin ang mga mahalaga at dakila niya mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan natin ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Mapapansin natin kaagad yung dalawang dahilan. Ang una, makatakas sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa nito. Pangalawa, makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng mga dakila at mahalagang pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. By the way, kailangan natin tatandaan, kasama sa mga pangako ng Diyos ay ang mga babala. Kapag sinabing pangako, ang ibig sabihin niya, ito ay tumutukoy sa kahihinatnan o resulta ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya, pagsunod sa Diyos. Ito po ay positive. Kapag sinabi namang babala, ito rin po ay pangako. Pero tumutukoy ito sa kahihinatnan o resulta ng hindi pagtitiwala at hindi pagsunod sa Kanya. Ito naman ay yung mga negatibong kahihinatnan o resulta. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga na alam at pinagtitiwalaan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Bakit mahalaga? Alam niyo po ang kasagutan? Dahil ang mga pangako ng Diyos, ito ay panlaban sa pang-akit ng kasalanan. Ito ang panlaban natin sa pang-akit ng kasalanan. Alam niyo po kung bakit ang kasalanan ay nakakaakit? Dahil nagbibigay ito ng mga pangako. Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Si Adan at si Eva, ang unang tao, sila ay nagkasala. Bakit? Dahil nadaya sila ng mga pangako ng dyablo. Ang pangako ng dyablo, hindi sila mamamatay. At magiging katulad sila ng Diyos. Alam ang mabuti at ang masama. Ang mga pangakong to na binigay sa kanila ay hindi totoo at pawang madaya. Alam niyo po, gusto ko agad sabihin, hanggang ngayon si Satanas sa pamamagitan ng tukso ay nagbibigay sa atin ng mga pangako. Pangako na magbibigay sa atin ng kaligayahan, kasiguruhan at kahalagahan ng pagkatao natin. Paano natin lalabanan?
paano natin malalabanan ang mga pangako ng tukso? Ang sagot ay sa pamamagitan ng mga mahalaga at dakilang pangako ng Diyos. Ito ang paraan para wag tayo madaya at maakit ng mga pangako. At yun ay sa pamamagitan ng mga mahalaga at dakilang pangako ng Panginoon. Tatandaan natin ang mga pangako ng kasalanan, baliwala ito at pawang mga kasinungalingan lamang. Bigyan ko kayo ng ilustrasyon. Bakit ako kakain ng panis na pagkain at tira-tira lamang na pagkain kung alam ko na merong nakaabang sa akin, merong available na buffet na kung saan andun yung mga masasarap na pagkain, malilinis at malinamnam na pagkain? Obvious yan. Alam niyo po, ang problema, kapag hindi natin alam na may buffet, may inaalok sa atin na masasarap, malilinis na pagkain, alam niyo po ano mangyayari? Magtsatsaga tayo doon sa mga bulok at panis na pagkain. Bakit? Kasi gutom na ang ating pakiramdam. Alam niyo po, ganito rin po sa atin. Pagdating sa spiritual na buhay, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw, hindi natin alam ang mga mahalaga at dakilang pangako ng Diyos na inaalok sa atin, available sa atin, o kaya naman nakakalimutan natin. At ang resulta, nadadaya tayo ng mga pangako ng dyablo. Hindi na natin namamalayan na sa pamamagitan ng kasalanan, may pinapatay, may ninanakaw, at sinisira na siya sa ating buhay. Nagpapadaya tayo. Kaya nga uulitin ko, mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ang araw-araw na binabasa natin ang Biblia. Kinakabisado natin ang mga pangako ng Diyos para wag tayong madaya. Ang pangalawa, kung bakit kailangan natin panghawakan, pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Kasi nga, kapag hindi tayo, bakit kailangan natin panghawakan ang mga pangako ng Diyos? Ang dahilan, ang mga pangako ng Diyos, ito ay panlaban sa mga takot natin. Panlaban to sa ating mga takot. Ang isa sa instrumento ng kaaway para makontrol tayo ay ang takot. Ito rin ang nasa likod ng pagsuway sa Diyos. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa mula sa Biblia. Si Abraham ay nagsinungaling at sinabi niyang kapatid niya si Sarah at hindi niya asawa dahil sa takot niya na baka para kunin si Sarah, siya ay papatayin. Kasama rin dyan, si Moses ay ayaw sumunod sa Diyos na kausapin si Paraon para palayain ang mga Israelita. Bakit? Dahil sa takot niya, baka hindi niya kaya, sa takot niya na baka siya ay i-reject. Kasama rin dyan, si Pedro, itinatawa niya 3 beses ang Panginoon Jesus dahil sa takot. Takot na siya ay dadakpin din at marahil siya ay paparusahan. Kasama rin dyan ang mga pinuno. Ang pinuno ng mga Hudyo ay hindi pinahayag ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus dahil sa takot nila sa kanilang kapwa Hudyo. Sabi doon, ninais pa nila na ang kapurihan ng tao kaysa sa kapurihan ng Diyos dahil sa takot nila sa tao. Kasama rin dyan, ang mga mananampalatayang Hudyo ay pinabayaan na ang pagdalo sa pagtitipon. Bakit? Dahil sa takot nila sa pag-uusig. Kaya pinababayaan nila. Kailangan silang i-remind sa Hebreo 10:25. Hindi lamang yon, nagkakaroon ng paglilingkod sa pera. Bakit? Dahil sa takot sa kinabukasan o dahil sa pag-aalala. Alam niyo po, ang problema pa sa takot, mapapansin natin, ang problema sa takot, nagiging exaggerated ang lahat at nagiging paralisado na tayo. At ito po ang problema, lahat tayo ay nakakaramdam ng takot. Tanong, paano natin ito lalabanan? Ang panlaban sa takot ay ang mga pangako ng Diyos. Paniwalaan natin, hindi ang takot.
bagkus ang mga pangako ng Diyos. Ano sabi sa awit 56, 3 and 4? Ang sabi diyan, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Sabi sa verse 4, pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa, nananalig ako. O Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating panghawakan at pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Pangatlong dahilan, dahil ang mga pangako ng Diyos ay panlaban sa kawalan ng pag-asa, sa discouragement o hopelessness. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa Kanya, napakadaling pumasok sa isipan natin na wala itong kabuluhan. Alam niyo po, sa harapan ng sanlibutan, ito po ang dinidikta sa ating kaisipan. Bobo ka kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos. Bobo ka pag ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Hindi ka praktikal sa buhay. At dahil dito, nagdudulot ito sa atin ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Paano natin ito lalabanan? Paano tayo makikipaglaban dito? Ang sagot, sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Pansinin niyo sa 1 Corinthians 15:58, ano ang sabi diyan? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Ano ang sabi sa talata? Hindi masasayang ang inyong paghihirap o sa ibang salin, pagpapagal para sa Kanya. Sa unang Juan 2, talatang 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Kaya nga, dahil sa mga pangakong ito ng Diyos, meron tayong dahilan na magpatuloy, magtiyaga sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Punong-puno tayo ng pag-asa. Sa ating pagtatapos, ito po ang mga tanong natin. Ang mga katanungan na pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin, at the same time, sa mga small groups, pag-usapan natin. Ano ang ibig sabihin ng pamumuhay na maka-Diyos? Pangalawa, kung pinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan para makapamuhay tayo na maka-Diyos, ano ang mga ibig sabihin nito o implikasyon nito sa atin? Ang susunod na tanong, ano-ano ang mga nagiging hadlang sa pamumuhay na maka-Diyos? Kasama rin dyan, bakit mahalaga na namumuhay tayo na maka-Diyos? At bakit mahalaga ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay? Sa paano paraan nakakatulong ang mga pangako ng Diyos sa pamumuhay na maka-Diyos? Ano-ano ang mga dahilan sa pagdududa natin sa mga pangako niya? At bakit mahalaga? Bakit mahalaga na binabasa natin ang Biblia araw-araw at tayo nagbubulay-bulay ng salita niya? Mga kapatid, mga kaibigan, bilang sumampalataya sa Panginoon Hesus, tayo ay tinawag at may kakayahan na mamuhay na maka-Diyos. Bakit? Dahil ipinagkaloob na niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan at ipinagkaloob niya ang kanyang mga mahalaga at dakilang pangako. Sa pamamagitan nito, makakapamuhay tayo na maka-Diyos at may kabanalan. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, salamat po. Kami ay tinawag mo dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong kabutihan. Hindi kami karapat-dapat. Kami ay binigyan mo ng kakayahan na mamuhay na may kabanalan o maka-Diyos na pamumuhay. Dahil ipinagkaloob mo na sa amin ang lahat ng aming kailangan. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga mahalaga at dakila mong pangako. Maraming salamat po. At ito ang panlaban namin mula sa pang-akit ng kasalanan, sa mga takot at kawalan ng pag-asa.
Salamat po. Tulungan mo kami na hindi lamang namin to naintindihan, narinig sa tulong at ng banal na Espiritu, maisapamuhay namin. Ang lahat pong ito'y nilalapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Isang linggo na naman po ang nagdaan at patuloy pa rin po tayong nakikipagsapalaran sa COVID-19 na ito. Hindi natin alam when all these things will come to pass. Maraming nag-aalala kung ano ang maaaring mangyari sa araw ng bukas at kung paano makakaraos sa araw-araw dahil marami ang naapektuhan ng kanilang pamumuhay at hanap buhay. But I was reminded by the song of Don Moen, and he says there, He knows where you've been because He is the God of the past. He knows where we are today because He is the God of the present. And He knows what tomorrow holds because He is the God of the future. Let's put our trust in Him. Sabi nga po sa Psalm 139, You have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it all together. You hem me in, behind, and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Napakasarap pong isipin na alam ng ating Panginoon ang lahat ng nangyayari sa atin. Alam niya ang sitwasyon na ating pinagdadaanan. Kaya I pray po na patuloy tayong magtiwala sa Kanya, lalong-lalo na po sa pagkakaloob natin ng ating mga ikapo. Huwag po tayong magdadalawang isip na ibigay o ipagkaloob ang ating mga tithes and offerings sa Panginoon. Dahil alam niya po ang sitwasyon natin ngayon at ang ating Panginoon ang magbibigay ng pagpapala at siya po ang God of breakthroughs. So, I pray na wag po tayong mag-aatubiling ipagkaloob ang ating tithes and offering. Manalangin po tayo. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan, Lord, na alam mo po ang lahat ng nangyayari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan ngayon, Lord God, Ikaw po ang nagbe-bless sa amin, Panginoon. Salamat po dahil alam mo, Panginoon, kung ano ang nangyayari sa bawat isa sa amin, Lord God. Marahil ang ilan po sa amin, Panginoon, ay nag-struggle sa pagbibigay dahil naapektuhan po ang kanilang mga pamumuhay at hanap buhay, Panginoon. I ask and pray, Lord God, na patuloy ka pong kumilos sa buhay nila. Nawa, Lord, hindi po makompromise yung pagkakaloob ng tithes and yung pagbibigay namin, Lord, ng tithes and offerings sa'yo. Panginoon, ngayong araw na ito, Lord, patuloy po kaming nagsusumamo sa'yo, Lord God, na Ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, Ikaw po ang Diyos na matapat at kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami pinagkukulang, Lord God. Maraming salamat sa katotohanan ito. At Lord, sa lahat po ng aming malilikom ngayong araw na ito, we ask and pray, Panginoon, na magamit po namin ito, Lord, para sa ikalalago ng iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw nga po ang Panginoon na nakakaalam ng lahat-lahat ng nangyayari sa amin, Panginoon. Lord, we lift up everything to you. Thank you, Jesus. All this we ask in your mighty Jesus' name. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my
my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way
Sa ating pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa pribilehiyo na mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa biyaya mo sa aming buhay, sa kapayapaan at maging sa pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po. At tulungan mo kami na gamitin ang lahat na pinagkaloob mo sa amin para makapamuhay kami ng makadiyos ayon sa iyong kalooban. Bantayan mo kami at patuloy mo kami ingatan at dalangin po namin sa aming pagharap sa bagong linggo, patuloy mo kaming pangunahan. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na gahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want never without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor, your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty. But someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.